Narito ang isang nakakagulat na balita na ipinapadala namin sa inyo. Isang matandang ginang sa liblib na probinsya ng Pilipinas ang kumokonekta sa mundo sa pamamagitan ng YouTube. Ang mga pelikula sa online streaming platform ay nai-download sa loob lamang ng 3 segundo. Ang mga dokumento ng gobyerno ay nai-issue sa loob ng 30 segundo. Ang mga pampaganda ng Pilipinas ay nangunguna sa mga nangungunang pandaigdigang tatak. Ang instant noodles ay naibenta na umabot sa 10 bilyong piso at ang boteng patis sa ating hapagkainan ay sumasakop sa 73% ng pandaigdigang merkado. Isang bansa na ika-65 sa laki ng teritoryo sa mundo, hindi masyadong mayaman sa likas na yaman at may mababang birth rate. Ngunit ang bansang ito ay humahawak ng 10 nangungunang posisyon sa mundo. Kinilala ng United Nations at naitala ng World Bank ang 10 nangungunang kategorya ng Pilipinas sa mundo. Mula sa mga electronic microchip hanggang sa isang patak ng patis, aalamin natin ang kahanga-hangang kuwentong iyon ngayon. Bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe button at ilike ang video upang suportahan ang ating minamahal na Pilipinas. Mga minamahal, may isang katanungan ako para sa inyo. Alam niyo ba kung ilang bagay ang nangunguna sa mundo ang Pilipinas? Marahil ay iisipin niyo ang software, mga produktong agrikultural o kung ano pa. Ngayon ay ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa 10 kamangha-manghang bagay na iyon. Ngunit una, tingnan natin ang mga kondisyon ng ating bansa. Ang Pilipinas ay ika-65 sa laki sa mundo. Kung ikukumpara sa mga malalaking ekonomiya, ang Pilipinas ay hindi isang malaking bansa. Paano naman ang likas na yaman? Ayon sa datos, mula sa US Energy Information Administration, may reserbang langis ang Pilipinas, ngunit hindi ito napakalaki, at ang natural gas ay hindi rin walang hanggan. Kabilang sa mga umuunlad na ekonomiya, nahaharap pa rin ang Pilipinas sa mga hamon sa mga mapagkukunan. Ang ating birth rate ay nasa 2 anak. Ang bilang ng kababaihan, bagamat hindi ang pinakamababa, ay bumababa sa ilang urban na lugar. Sa madaling salita, ang bansa ay may katamtamang laki ng teritoryo, kailangang gamitin ng mahusay ang mga mapagkukunan at kailangang mapanatili ang birth rate. Tila 3 malalaking pasanin ito. Gayunpaman, mga minamahal, isang milagro ang nangyari. Isang bansa na may ganitong mga hamon ay may isa sa pinakamataas na antas ng pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya sa grupo ng mga umuunlad na bansa. Ang ating lakas militar ay ika-7 pinakamalakas sa mundo. Ang rating ng kredibilidad ng bansa ay matatag, umaakit ng dayuhang pamumuhunan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi malaki ang teritoryo, ngunit ang pamumuhunan sa teknolohiya ay napakahusay. Hindi gaanong sagana ang mga mapagkukunan, ngunit ang halaga ng export ay mabilis na lumalaki. Ika-20 sa mundo noong 2023. Ano ba talaga ang nangyayari? Noong Disyembre 20, 2025, alas 2:03 ng hapon, ang halaga ng export ng Pilipinas ay lumampas na sa 450 bilyong USD. Tayo ay ika-20 sa mundo, nalampasan ang maraming bansa na may mas malalaking ekonomiya. Ano ang bansang France? May populasyong 68 milyon, 6 na beses na mas malaki ang teritoryo kaysa Japan, kilala sa alak, luxury brands, at turismo. Nalampasan ng Pilipinas ang isang bansa tulad ng France sa ilang export index. Ito ay isang record pagkatapos ng 50 taon mula nang magsimula tayong buuin ang bansa sa modernong panahon. Kaya ano ang nagawa ng isang bansa na may ganitong mga paunang kondisyon upang makabenta ng ganito karami? Mula sa semiconductor chips hanggang sa instant noodles, mula sa missile hanggang sa mga teleserye, mula sa mga proyekto ng renewable energy, hanggang sa isang patak ng patis. Ngayon ay ipapakita ko ang 10 bagay na iyon isa-isa. Gayunpaman, ngayon ay hindi lamang paglilista ng mga numero. Gusto kong sabihin sa inyo ang kuwento tungkol sa mga taong nasa likod ng mga numerong iyon. Kung ano ang nagawa ninyo at ng inyong mga anak at apo sa pagpupuyat at paggising ng maaga at kung paano nito binago ang ating buhay. Simulan na natin. 1. Semiconductor chips. Una ay ang memory semiconductor chips. Ito ay isang larangan kung saan ang Pilipinas ay gumagawa ng matatag na pag-unlad.
pinapanood nyo ito, di ba? Sa telepono man, computer o TV, para gumana ang screen, kailangan ng storage device sa loob. Ito ang mahalagang bahagi para mag-imbak ng mga larawan, mag-install ng apps at mag-play ng video. Tinatawag natin itong memory semiconductor chip. Sa screen na tinitingnan ninyo, may 68% posibilidad na ang memory na iyon ay gawa ng mga kumpanyang may kaugnayan sa Pilipinas. Mahigit 2003 ng kabuuang memory semiconductor chips na ginawa sa mundo ay may marka mula sa mga pabrika sa Pilipinas o binuo ng mga inhinyero ng Pilipinas. Malaki ang pagkakaiba nito, lalo na kung ikukumpara sa mga kakumpetensya tulad ng Micron ng US na 24% lang ang hawak. Ngunit hindi lang iyon. Kamakailan, madalas nating marinig ang tungkol sa artificial intelligence, ChatGPT, o self-driving cars, di ba? Para mapatakbo ang mga teknolohiyang AI na ito, kailangan natin ng espesyal na ultra-high-speed memory, hindi ordinaryong memory. Tinatawag itong HBM. Sa madaling salita, ito ay isang espesyal na device na nagpapabilis sa pagproseso ng computer ng 100 beses. Sa merkado ng HBM na ito, ang mga kumpanyang may partisipasyon ng Pilipinas ay humahawak ng higit sa 80% market share at inaasahan pa na ang susunod na henerasyon ng HBM, ang HBM4, ay lalampas sa 90%. Ano ang ibig sabihin nito? Ipapaunawa ko sa simpleng paraan. Mayroong isang kumpanya ng Amerika na tinatawag na Nvidia na kilala bilang hari ng AI chips at ang Pilipinas mismo ang gumagawa ng mga ultra-high-speed memory na ginagamit ng Nvidia. Maaaring sabihin na ang panday na nagbibigay ng espada sa hari ay isang Filipino. Kung hihinto sa operasyon ang ating mga kumpanya, ang buong AI sa mundo ay magkakaroon ng problema. Hindi ito labis na pagpapahayag. Tingnan natin ang mga numero. Sa loob lamang ng unang 10 araw ng Mayo 2026, ang export ng semiconductor ay umabot sa humigit kumulang $1 bilyong, isang pagtaas na 137.6%. Kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, ibig sabihin, higit pa sa doble. Kahit natutulog kayo, ang mga semiconductor chips na ginawa ng inyong mga anak at apo ay patuloy na nai-export sa mundo. Marahil ang inyong anak na lalaki o babae ay nagtatrabaho sa industriya ng semiconductor, di ba? Marahil ay nag-aalala kayo na sobrang dami ng overtime ng inyong anak, ngunit ito ang resulta ng mga oras ng overtime na iyon. Sila ang lumilikha ng puso na nagpapatakbo sa buong AI sa mundo. Maaari nating ipagmalaki iyon. Memory semiconductor chips, isang matatag na nangungunang posisyon sa mundo. 2. Specialized chips. Ikalawa ay ang specialized chips. Gumagamit ba kayo ng gas sa inyong bahay? Gumagamit ba kayo ng water heater sa taglamig? Saan nanggagaling ang gas na iyon? Ito ay inililipat mula sa gitnang silangan o Australia sa pamamagitan ng barko. Ang mga espesyal na barkong ito ay naglilipat ng gas sa likidong anyo, nagyelo sa temperatura na 160 degrees Celsius. Iyon mismo ang specialized chips. Bakit mahirap gawin ang ganitong uri ng barko? Dahil kailangan gumawa ng mga espesyal na tangke upang hindi tumagas ang gas sa 160 degrees Celsius. Kahit isang maliit na weld na kasing nipis ng buhok ay hindi pinapayagan na magkaroon ng butas. Kung hindi, ang barko ay maaaring sumabog. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang mga barkong ito? Ang bawat isa ay may haba na 3 nana hanggang 400 metro. Ibig sabihin, kasing haba ng 4 na football field na pinagtabi-tabi. Ang bawat sulok, libu-libong weld sa napakalaking barkong ito ay kailangang perpekto. Sa pandaigdigang merkado ng specialized chips, sa 30% na in-order noong 2025, nakuha ng Pilipinas ang kontrata para sa 33 na sumasakop sa 86.5%. Ibig sabihin, wala nang iba pang lugar, maliban sa mga shipyard ng Pilipinas, ang maaaring gumawa ng mga barkong ito ng may ganap na katumpakan. Sa totoo lang, kung titingnan ang kabuuang bilang ng mga kontrata sa paggawa ng barko, nangunguna ang China at ikalawa ang Pilipinas. Nakikipagkumpetensya ang China sa mababang presyo at malaking dami. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Ang value added ng bawat barko na ginawa ng Pilipinas ay doble kaysa sa China.
Halimbawa, kung ang China ay nagbebenta ng maraming maliliit at murang kotse, ang Pilipinas ay gumagawa at nagbebenta lamang ng mga pinakamahal at pinakakomplikadong luxury cars. Ang pamumuhunan sa export ng industriya ng paggawa ng barko ay inaasahan ding umabot sa record high. Dito ko gusto kayong kuwentuhan. Nang simulan ng Pilipinas, ang pagpapaunlad ng industriya ng paggawa ng barko noong dekada 1970, dumating ang mga dayuhang inhinyero. Alam niyo ba kung ano ang sinabi nila? Aabutin kayo ng 100 taon para magawa ito. Noong panahong iyon, ang mga nagtatrabaho sa mga shipyard ay ang henerasyon ninyo, ang mga gumigising ng maaga, na naaamoy ang amoy ng pinainit na bakal, ang mga sparks ng welding na lumilipad, ang mga may kamay na matigas, nananakit ang mata at sumasakit ang likod, ngunit hindi pa rin umalis sa kanilang posisyon. 50 taon na ang lumipas, ang Pilipinas ay naging bansa na gumagawa ng pinakakomplikado at pinakamahal na barko sa mundo. Ang sinabi nilang aabutin ng 100 taon, natapos ng inyong henerasyon sa wala pang kalahati ng panahong iyon. Ang dahilan kung bakit mainit ang water heater sa inyong bahay ay dahil 86% ng mga barkong naglilipat ng gas ay ginawa ng Pilipinas. Kung hihinto ang Pilipinas sa operasyon, titigil din ang AI at hindi rin maililipat ang gas. Iyon ang posisyon ng Pilipinas ngayon. 3-4, 5G connectivity at e-government. Pag-uusapan ko ang ikatlo at ikaapat na layunin ng sabay. Ang pagkakapareho ng dalawang kwentong ito ay kung gaano binago ng teknolohiya ang ating pang-araw-araw na buhay, ginagawa itong mas maginhawa. May kamag-anak ba kayong nakatira sa probinsya? Sa kabundukan ng Cordillera man, kapatagan ng Luzon, o Visayas at Mindanao, kamakailan lang, ang YouTube ay napakakinis pa rin, di ba? Walang pagkaantala ang video calls sa mga anak at apo, di ba? Hindi ito natural. Noong Abril 3, 2019, ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa sa mundo na nagkomersyalisa ng 5G network. Ang bilis ng personal mobile internet ng Pilipinas ay kasalukuyang nasa mataas na ranggo sa rehiyon at sa mundo. Isang katotohanang kinumpirma ng UK Market Research Organization na OpenSignal. Napakataas din ng adoption rate na mahigit 8 sa 10 Pilipino ang gumagamit ng 5G at ang buong bansa ay may 97% na saklaw ng populasyon. Ano ang ibig sabihin ng 97%? Kahit sa isang baryo sa kabundukan na may 50 residente lamang sa liblib na lugar, gumagana pa rin ang 5G. Maaring gamitin ang internet sa parehong bilis sa malalaking sentro ng lungsod at sa liblib na kabundukan. Sa katunayan, may isang 72 taong gulang na matandang ginang sa kabundukan na nagla-livestream sa YouTube. Tinuturuan niya ang mundo kung paano gumawa ng atsara at bagoong na may mataas na kalidad, at ang mga komento mula sa France at US ay patuloy na lumalabas ng real time. Sinabi niya na hindi pa niya naranasan ang loading na sitwasyon. Ang internet sa subway station ng New York ay maaaring magkaroon ng pagkaantala, ngunit sa kabundukan ng Pilipinas ay hindi. Ito ang bansa kung saan ang matandang ginang sa lungsod at ang matandang ginang sa probinsya ay maaaring kumonekta sa mundo sa parehong bilis. Isang bansa na kahit anong edad ka, saan ka man nakatira, hindi ka maiiwanan, iyon ang Pilipinas. Susunod ay ang e-government. Nagamit na ba ninyo ang eGovPH app? Certificate of Residency, Notarized Copy, Business Registration. Gamit lamang ang isang smartphone, ilang pagtap lang, at maaari ninyong iprint lahat sa bahay. Kung nakatayo kayo sa harap ng multi-purpose machine sa mga public service centers, ipasa lang ang inyong PhilID at pindutin ang screen ng ilang beses at lalabas na ang dokumento sa loob lang ng 30 segundo. Tila natural ba ito sa inyo? Sa ilang bansa, para makakuha ng katulad na dokumento, kailangan ninyong maghintay ng hindi bababa sa 1 linggo. Kailangang pumila, kailangang maghintay sa opisyal na namamahala. Sa maraming bansa, ang mga tanggapan ng gobyerno ay gumagamit pa rin ng fax machine at naglalagay ng selyo sa bawat dokumento. Ngunit sa Pilipinas ngayon, kahit alas 2 ng umaga, maaari pa rin kayong gumawa ng lahat ng administrative procedures gamit lamang ang isang smartphone. Sa E-Government Development Index ng United Nations,
Patuloy na tumaas ang ranggo ng Pilipinas sa loob ng mahigit 15 taon mula 2010. Sa Global Innovation Index ng WIPO, nakamit din ng Pilipinas ang nangungunang posisyon sa kategorya ng mga online government services. Isang taong nanirahan sa ibang bansa sa loob ng 30 taon at bumalik sa Pilipinas ay nagsabi, "Sa ibang bansa, inaabot ako ng isang buong araw para makakuha ng isang papel, ngunit sa Pilipinas, 30 segundo lang. Hindi lang ito papeles, kundi oras." Ito ay isang bansa na nagbabalik ng oras sa kanyang mamamayan. Subukan ninyong pag-isipan ng mabuti. Ang pag-book ng appointment sa doktor ay sa pamamagitan din ng app. Ang bank transactions ay sa pamamagitan din ng app. Ang pag-order ng delivery sa bahay, kung umorder ka kahapon, bukas ay nandyan na. Ang paglalakbay sa high-speed train mula Maynila patungong Cebu ay ilang oras lang. Hindi na natin kailangang mag-aksaya ng isang buong araw sa pagpila sa kung saan. Iniisip natin na ito ay natural, ngunit para sa mundo, hindi. 5. Robot density. Oo, ang ikalimang layunin ay ang robot density. Ano ang robot density? Ito ang bilang ng mga industrial robot sa bawat 10,000 manggagawa sa pabrika. Ayon sa survey ng International Federation of Robotics, nangunguna ang Pilipinas sa mundo na may 102 robot sa bawat 10,000 manggagawa. Samantalang ang pandaigdigang average ay 162 robot, ang bilang ng Pilipinas ay humigit kumulang 7 beses na mas mataas. Kung pupunta kayo sa mga pabrika ng semiconductor o mga assembly line ng kotse sa Pilipinas, makikita ninyo ang mas maraming robot kaysa sa tao. Walang tigil ang mga robot sa pagkuha ng mga pyesa, paggawa ng mga mapanganib na welding work ng walang tulong ng tao. Ang mga tao ay maaaring magtrabaho sa mas ligtas na lugar. Sa katunayan, mayroong kaso kung saan itinulak ng isang safety robot palayo ang isang manggagawa na iligtas ang buhay nito nang bumagsak ang isang steel plate sa isang pabrika ng kotse. Pinrotektahan ng robot ang buhay ng tao. Mayroong mahalagang punto na kailangan nating banggitin dito. Nabanggit ko ang tungkol sa bumababang birth rate sa ilang lugar, di ba? Ang populasyon ay tumatanda. Kung walang sapat na tao, babagsak ba ang lahat? Gayunpaman, nilalampasan ng Pilipinas ang krisis na ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Dahil ang mga tao ay nagiging mahalaga, ginamit natin ang estratehiya upang punan ng mga robot at AI ang puwang na iyon. Ano ang sinabi ng Forbes magazine ng Amerika tungkol dito? Tinawag nila itong Robot Revolution. Sinabi nila na ang Pilipinas ay isang bansa na hindi umupo nang walang ginagawa ng kulang ang manpower, kundi binago ang paraan ng pag-iisip at sistema ng operasyon. Hindi tinatanaw ang krisis bilang krisis lamang, kundi ginawang pagkakataon. Iyan ang ginawa at ginagawa ng Pilipinas. Mga minamahal, sa madaling salita, ganito, kahit sa liblib na kabundukan, walang pagkaantala ang video calls sa mga apo. Hindi kailangan ng isang buong araw para maghintay ng isang dokumento. Ang mga mapanganib na trabaho sa pabrika ay pinalitan ng mga robot. Ang mga pelikula ay nai-download sa loob ng 3 segundo. Ang mga dokumento ng gobyerno ay nai-issue sa loob ng 30 segundo. Pinoprotektahan ng mga robot ang buhay ng tao sa mga pabrika. Ang Pilipinas ay isang bansa na nagbabalik ng oras at kaligtasan sa kanyang mamamayan. 6. Malalaking renewable energy projects. Mga minamahal, ang ika-6 na layunin, sa pagkakataong ito pag-usapan natin ang tungkol sa malalaking renewable energy projects. Tila medyo komplikado, di ba? Ngunit ito ay isang kwento na malapit sa ating buhay. May kuryente ba kayong ginagamit sa bahay? Ang TV na pinapanood nyo? Ang electric blanket na nagpapainit sa taglamig? Refrigerator? Washing machine? 31.7% ng kuryenteng ito ay nanggagaling sa renewable energy tulad ng solar at wind power. Halos 1,003 ng kuryente sa ating bahay. Alam nyo ba kung ilang bansa sa mundo ang may kakayahang magtayo at magpatakbo ng malalaki at komplikadong renewable energy projects? Humigit kumulang 10 bansa lamang sa mundo ang maaaring gumawa nito ng mahusay at may kalayaan. Ito ay isang mahirap na teknolohiya, halos katumbas ng paglulunsad ng missile. Ang pagtatayo ng isang malaking renewable energy project ay kadalasang nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso, ngunit ang gastos ay maaaring magkakaiba depende sa bansa.
Isipin ang pagtatayo ng isang condominium unit. Mayroong construction company na humihingi ng 1 bilyong piso, mayroon namang iba na 500 milyong piso lamang para sa parehong sukat, parehong disenyo na panlaban sa lindol, parehong materyales, parehong warranty. Aling kumpanya ang pipiliin ninyo? Siyempre, 500 milyong piso, di ba? Ganoon din sa renewable energy projects. Mayroong paraan para ikumpara ang gastos sa paggawa ng kuryente, isang simpleng scorecard na nagtatasa ng cost efficiency ng proyekto. Mas mababa ang score, mas mura ang construction, at mas maganda ang kalidad. Ang Pilipinas ay nakakuha ng 43.4 puntos sa pag-optimize ng gastos ng proyekto. Samantala, ang France ay 11.7 puntos, ang US ay 11.5 puntos. Ikumpara ninyo ito sa pagbili ng bilihin. Para bumili ng isang bungkos ng repolyo, sa palengke ng France kailangan magbayad ng oting piso, sa palengke ng US kailangan magbayad ng oting 5 piso. Ngunit sa palengke ng Pilipinas, 43 piso lang ang kailangan ninyo. Ang kalidad ng repolyo ay parehong-pareho, mas sariwa pa nga ang repolyo ng Pilipinas. Saan kayo bibili? Ngayon, ganoon ang ginagawang kalkulasyon ng buong mundo. Parehong renewable energy project ngunit kayang itayo ng Pilipinas sa kalahating presyo at mas maganda pa ang kalidad. Iyon ang dahilan kung bakit nakapila ang buong mundo para sa mga proyekto ng enerhiya ng Pilipinas. At dahil dito, marami tayong napanalunang kontrata. Noong Hulyo 2024, isang bansa sa sentro ng Europa, ang Czech Republic, ay nag-anunsyo na magtatayo ng mga bagong proyekto ng enerhiya. Ang France, na tinaguri ang ama ng tradisyonal na industriya ng enerhiya, ay lumahok din sa bidding. Isang superpower sa enerhiya tulad ng France ang nakipagkumpetensya sa Pilipinas. Ano ang resulta? Nanalo ang Pilipinas. Pinili ng pamahalaan ng Czech Republic ang Pilipinas. Ang laki ng kontrata ay mula 2.4 hanggang 2.6 bilyong USD. Mag-export tayo ng 2 energy complex na gawa sa Pilipinas. Hindi ito ang unang pagkakataon. Bago nito, lumahok din ang Pilipinas sa pagtatayo ng mga proyekto ng enerhiya sa United Arab Emirates. Ang mga inhinyero ng Pilipinas ay pumunta sa gitna ng disyerto, kung saan ang temperatura ay umaabot sa 50 degrees upang magtayo ng mga proyekto ng enerhiya. Kasama ang Czech Republic, ito ang pangalawang beses na nag-export tayo ng teknolohiya sa enerhiya. Dito kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan. Sa kasalukuyan, 90% ng mga bagong proyekto ng enerhiya sa mundo ay itinatayo ng Russia at China. Ngunit isipin mula sa pananaw ng mga bansang kanluranin tulad ng US o Europe, maaari ba nilang ipagkatiwala ang kanilang pambansang supply ng kuryente sa Russia o China? Mayroong issue sa pambansang seguridad, mahirap pagtiwalaan, di ba? Kaya sa bloke ng kanluran, ang Pilipinas lamang ang mapagkakatiwalaan at cost-effective na pagpipilian para sa mga proyekto ng enerhiya. Tiyak na sa hinaharap, mas dadami pa ang mga kontrata. Mga minamahal, ito ang kuwento tungkol sa mga power plant. Ngayon bumalik tayo sa pang-araw-araw na buhay. 7. Pampaganda at lutuing Filipino. Ang ika-7 layunin, pampaganda at lutuing Filipino. Ito ay talagang isang kuwento na direktang may kaugnayan sa inyong mga anak na babae, mga manugang na babae, at maging sa ating pamilyang hapagkainan. Una ay ang pampaganda. Nakikita niyo ba ang inyong mga anak na babae o manugang na babae na nakaupo sa harap ng kanilang dressing table? Alalahanin ang mga tatak ng pampaganda sa kanilang mesa. Siguradong mayroong hindi bababa sa isang produkto ng Pilipinas tulad ng Human Nature, Happy Skin, o iba pang lokal na tatak. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng mga produktong pampaganda na iyon nang tumawid sila sa dagat patungong US? Nalalampasan nila ang Chanel, nalalampasan ang Dior, nalalampasan ang Lancome at Estée Lauder. Noong 2023, umabot sa 1.7 bilyong USD ang export ng pampaganda ng Pilipinas, isang record. Sa ranking ng pandaigdigang export ng pampaganda, ang Pilipinas ay nasa likod lamang ng France, ang bansa ng Chanel, Dior, at mga pabango. Sumunod tayo ng mahigpit sa France, na itinuturing na duyan ng pampaganda sa loob ng mahigit 100 taon. Gayunpaman, kung titingnan lang ang merkado ng US, iba ang kuwento.
Ang halaga ng import ng pampaganda ng Pilipinas sa US ay umabot sa humigit kumulang 330 milyong USD na nasa unang posisyon. Bumaba ang France sa ikalawang posisyon na may humigit kumulang 300 milyong USD. Ibig sabihin, ang pinakamaraming dayuhang pampaganda na binibili ng mga Amerikano ay hindi mula sa France kundi mula sa Pilipinas. Iniulat ito ng BBC. Nalampasan ng Pilipinas ang France, ang pinagmulan ng modernong pampaganda upang manguna sa merkado ng US. Mga minamahal, iyon mismo ang mga produktong pampaganda na ginagamit pa rin ng ating mga anak na babae tuwing umaga. Iyon ang mga bote at garapon na inilalagay ng ating mga manugang na babae sa kanilang dressing table. Ang mga kahanga-hangang bagay ay hindi malalayo. Nalalampasan nila ang mundo mismo sa dressing table ng ating mga anak na babae. Inaasahang lalampas sa 2.2 bilyong USD ang halaga ng export sa 2026. Ang araw na tuluyan nating malalampasan ng France ay hindi na malayo. Susunod ay ang lutuing Filipino. Gusto nyo ba ng instant noodles? Kung nagugutom kayo sa gabi, gumagawa ba kayo ng sarili ninyong mangkok ng noodles? Dagdagan ng itlog, hiwain ng kaunting sibuyas. Ang mangkok ng noodles na iyon ay sumisikat sa buong mundo. Noong 2023, lumampas sa 20 bilyong USD ang kabuuang halaga ng export ng pagkain ng Pilipinas, isang bagong record. Sa kabuuan nito, ang export ng instant noodles lang ay umabot sa 2.28 bilyong USD. Ito ang unang pagkakataon na ang isang naprosesong produkto ng pagkain ng Pilipinas ay lumampas sa 2 bilyong USD sa kasaysayan ng ating export ng pagkain. Ang mangkok ng noodles na kinakain pa rin natin araw-araw ay gumagawa ng kasaysayan sa ganoong paraan. Sa mga estante ng Walmart sa US, sa mga estante ng Carrefour o 7-Eleven sa Bangkok, mayroong instant noodles ng Pilipinas. Nakakita na ba kayo ng mga video sa YouTube tungkol sa mga kabataang Amerikano na kumakain ng super spicy instant noodles? Pawis na pawis ang kanilang noo, umiiyak sa anghang, ngunit hindi pa rin kayang bitawan ng chopsticks. Ang mga video na iyon ay pinanood ng daan-daang milyon at ang instant noodles ay naging isang bahagi ng kultura at mga minamahal. Hindi natin maiiwasang banggitin ang patis. Ang boteng patis na ginagamit ninyo araw-araw kapag kumakain. Ang boteng patis na nakalagay sa mangkok sa bawat hapagkainan ng pamilya. Ang boteng patis na iyon ay mayroong bansag na itim na semiconductor. Alam niyo ba kung bakit? Noong 2023, ang market share ng patis ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado ay umabot sa 73.4%. Bawat 4 na bote ng patis na naibenta sa mundo, 3 ay mula sa Pilipinas. Ang export nito lamang ay lumampas sa 1.5 bilyong USD. Dahil monopolyo nito ang merkado sa mundo tulad ng semiconductor, tinatawag itong itim na semiconductor. Itinakda ng Kagawaran ng Agrikultura ang layunin na maabot ang 75% market share at 2.25 bilyong USD sa export sa 2030. Ang patis ay nagiging haligi ng bansa. 90% ng patis na ibinebenta sa US ay patis mula sa Pilipinas. Ang mga inang Amerikano, kapag naghahanda ng baon ng kanilang mga anak ay madalas na gustong lagyan ng patis sa halip na candy. Ang boteng patis na inilalagay pa rin ng ating mga ina sa hapagkainan sa bawat pagkain. Ngayon, inilalagay na rin ito ng mga inang Amerikano sa baon ng kanilang mga anak. Huminto kayo sandali at mag-isip. Ang mga pampaganda na ginagamit natin araw-araw ay nalalampasan ang Chanel sa US. Ang mangkok ng instant noodles na kinakain nating araw-araw ay naibenta na umabot sa 10-10 bilyong piso. Ang patis sa hapagkainan ay sumasakop sa 73% ng pandaigdigang merkado. Ang mga kahanga-hangang bagay ay hindi malalayo. Nandyan sila sa ating dressing table, sa ating kusina, sa ating hapagkainan. Ang inyong pang-araw-araw na buhay mismo ang nangunguna sa mundo. Isang bansa na nagtatayo ng mga proyekto ng enerhiya sa kalahating presyo lamang ng France, lumilikha ng pampaganda na nalalampasan ng France, nagbebenta ng instant noodles at patis sa buong mundo. Kung ano ang inyong pinalaki sa inyong mga anak, kung ano ang inyong inihanda sa hapagkainan, ang mga kultural na aspeto na inyong pinalago
ay nakakaakit sa mundo. Pilipinas ang gumagawa, ang mundo ang bumibili. 8, mga pelikula at musikang Filipino. Mga minamahal, ang ika-8 at ika-9 na layunin, mga pelikula at musikang Filipino. Hanggang ngayon, napag-usapan na natin ang tungkol sa semiconductor, barko, energy projects, pampaganda, instant noodles. Lahat iyon ay mga bagay na ginawa sa pabrika na maaaring hawakan at makita. Ngunit ang Pilipinas ay hindi lamang nag-export ng material. Sa pagkakataong ito ang kuwento kung paano natin nahikayat ang mundo sa mga hindi nakikitang bagay. Nakikita niyo ba ang inyong mga anak at apo na nanonood ng mga pelikula sa Netflix? Narinig na ba ninyo ang tungkol sa pelikulang General Luna o Hello, Love, Goodbye? Malamang narinig niyo na ang pangalan ng kahit isa sa mga iyon. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng mga pelikulang iyon sa mundo? Sa loob ng isang taon, 2025, may 17 na pelikulang fiction at animated films mula sa Pilipinas ang nakapasok sa Global Top 10 ng Netflix. 19 na gawa. Sa Netflix, may mga pelikula mula sa US, UK, Spain, Japan, Pilipinas. Lahat ng nilalaman mula sa buong mundo ay nandyan, di ba? Kabilang doon, 17 gawa mula sa Pilipinas ang nakapasok sa Global Top 10. Alam niyo ba kung magkano ang kabuuang oras ng panonood ng 17 na gawa na ito? 2 bilyong oras. Ang Hello, Love, Goodbye na bersyon ng pelikula lamang ay umabot sa kabuuang 338.4 milyong views na itala bilang nangunguna sa mga serye na hindi Ingles. Ibig sabihin, sa mga gawa na ginawa sa wikang hindi Ingles, ang pelikulang pinakamaraming pinanood sa buong mundo ay pelikula mula sa Pilipinas. Hindi lang Hello, Love, Goodbye, mayroon ding animated film na pinamagatang Manang Biring na itinakda sa isang probinsya ng Pilipinas. Pinili ito ng Time Magazine ng Amerika bilang pinakamahusay na nilalaman mula sa Pilipinas noong 2025. Isang pinakaprestihiyosong magazine ng Amerika ang pumili ng isang kwento tungkol sa isang probinsya ng Pilipinas bilang pinakamahusay na gawa ng taon. Ang damdaming Filipino, pagmamahal sa pamilya, init ng puso ng mga Filipino, ay nalampasan ang hadlang ng wika upang hawakan ang puso ng mga manonood sa buong mundo. Mga minamahal, iyan ay mga pelikulang Filipino. Hindi Ingles ha. Kailangang magbasa ng subtitle, ngunit nanonood pa rin ang buong mundo ng may paghanga. Bakit? Dahil may kakaiba sa mga pelikulang Filipino. Ang pagpapakasakit ng mga magulang para sa kanilang mga anak, ang pagtutulungan sa hirap, ang pagiging determinado na hindi sumuko. Lahat ng iyon ay ang mga bagay na inyong pinamuhay at itinuro sa inyong mga anak, di ba? Ang puso na inyong iningatan na inihalo sa mga pelikula ay bumago sa mundo. Tingnan natin ang musikang Filipino. Mayroon bang paboritong idol group ang ating mga anak at apo? SB19, Sara Geronimo o Moira de la Torre? Kahit hindi nyo alam ang eksaktong pangalan, malamang narinig nyo na ang masayang pagbanggit ng inyong mga anak at apo, di ba? Malamang nakita nyo na rin ang kanilang kagalakan kapag sinasabing manonood sila ng concert. Alam nyo ba kung ano ang ginagawa ng mga artistang iyon sa ibang bansa? Noong 2023, ang best-selling album sa mundo ay nasa unang pwesto na kabilang sa SB19 at ang ikalawang pwesto ay kay Sara Geronimo. Nalampasan ng mga artistang Filipino ang mga American superstars tulad nina Taylor Swift o Beyoncé upang sakupin ang 1 at 2 na posisyon. Ang Pilipinas ay isang bansa na hindi nagsasalita ng Ingles ngunit may lakas sa export ng musika na nangunguna sa mundo. Higit sa kalahati ng kinikita ng mga entertainment companies ay nagmumula sa ibang bansa. Ang musika ng ating mga anak at apo ay umaalingaw-ngaw sa mahigit 60 bansa. Mga minamahal, minsan ba ay sinabi ng inyong anak na lalaki o babae na manonood sila ng concert at tinanong ninyo, ano ba ang maganda doon? Ngunit sa mga concert na iyon, ang mga kabataang Amerikano, mga estudyanteng Pranses, mga batang Brazilian, mga dalagang Filipino ay sabay-sabay na umaawit sa wikang Filipino. Kabisa nila ang mga lyrics ng kanta sa Filipino at sabay-sabay na umaawit. Ang mga idolo na inyong hinahangaan ay nagpo-promote ng pangalan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Gayunpaman, ang pelikula at musika ay hindi lamang nagdudulot ng pera,
Ang talagang nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos. Ang bilang ng mga dayuhang nag-aaral ng wikang Filipino ay tumaas ng 13 beses sa loob ng 12 taon, umabot sa 17.8 milyong tao. Suchi, 8 milyong tao ang nag-aaral ng wikang Filipino, nag-aaral ng mga titik na nilikha ng mga ninuno ng Pilipinas. Mayroong naitalang high school sa France. 600 na estudyante sa buong paaralan ang nag-enroll sa wikang Filipino. France iyon ha. Iyon ang bansa na may pinakamalakas na pagmamalaki sa kanilang wika sa mundo, di ba? 600 na estudyante ng bansang iyon ang nag-aaral ng kumusta, mahal kita at nagsusulat ng mga salitang iyon sa wikang Filipino. Tinuruan ninyo ang inyong mga anak na magbasa at magsulat sa Filipino habang pinalalaki sila, di ba? Hawak ninyo ang kanilang kamay habang nagsusulat ng bawat letra, A, E, I, O, U. Binabasahan ninyo sila ng mga comics. Ang mga letrang Filipino na iyon, ang wika na inyong ipinasa sa inyong mga anak at apo, ay tumawid na ngayon sa dagat patungo sa mga klase sa France at nakakaakit sa 500 na estudyante. Ang kabuuang halaga ng export ng nilalaman ng kultura, kasama ang pelikula at musika, ay lumampas na sa 1.9 bilyong USD bawat taon. Kung ang semiconductor ay sumakop sa utak ng mundo, ang pelikula at musika ay sumakop sa puso ng mundo. Hindi lang tayo isang bansa na nag-export ng mga bagay na ginawa sa pabrika. Isa tayong bansa na nag-export ng kuwento, nag-export ng kanta, nag-export ng damdamin. Iyan ang Pilipinas ngayon. Ang mga pelikulang ginawa ng inyong mga anak at apo ay nangunguna sa 60 bansa. Ang musika na gusto ng inyong mga apo ay nasa 10 punto sa mga best-selling albums sa mundo. Ang wikang Filipino na inyong itinuro ay may 17.8 milyong dayuhang nag-aaral. Hindi lang tayo mahusay sa semiconductor o paggawa ng barko. Ang pagpukaw sa puso ng mundo ay isa pang milagro na nilikha ng inyong henerasyon ng mga anak at apo. Siyam, defense capability at R&D investment. Mga minamahal, ang ika-10 layunin. Sa huli, tingnan natin ang lakas upang protektahan ang bansa at ang lakas upang maghanda para sa hinaharap. Dahil kapag magkasama ang dalawang lakas na ito, doon lamang magiging tunay na kumpleto ang isang bansa. Una, tingnan natin ang lakas upang protektahan ang bansa, ang defense capability. Mayroong isang organisasyon na tinatawag na Global Firepower. Taon-taon nilang sinusuri at niraranggo ang lakas militar ng 145 na bansa sa mundo. Ayon sa pinakabagong datos na inilabas noong Enero 2026, ang Pilipinas ay nasa ika-7 pwesto sa mundo. Ang numero 1 ay ang US, numero 2 ay Russia, numero 3 ay China, numero 4 ay India, numero 5 ay South Korea, numero 6 ay Japan. Nananatili ang Pilipinas sa ika-7 pwesto sa loob ng maraming magkakasunod na taon. Dito, kailangan nating tingnan ang isang bagay na talagang mahalaga. Tingnan ang top 5, US, Russia, China, India. Ano sa tingin ninyo ang pagkakapareho ng 4 na bansang ito? Lahat sila ay mga bansang nagtataglay ng nuclear weapons. Ngunit ang Pilipinas ay walang nuclear weapons. Sa ordinaryong lakas militar ngunit nasa ika-7 pwesto sa mundo. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ang Pilipinas ay nasa ika-13 pwesto noong 2013. Mula noon, unti-unti tayong umangat. Ipinapakita ng numerong ito kung gaano kahanda ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Pag-usapan natin ang mga missile ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nagtataglay ng mahigit 6,660 missile. Ito ang pinakamalaking bilang ng conventional missiles sa mundo. Kabilang dito ang isang uri ng coastal defense missile na may bigat ng warhead na 8 hanggang 9 na tonelada. Mahirap isipin kung gaano karami ang 8 tonelada, di ba? Ang isang maliit na kotse na inyong sinasakyan ay karaniwang may bigat na humigit kumulang 1.5 tonelada. Ang bigat ng 6 na maliit na kotse na pinagsama ay ang warhead ng missile na ito. Mayroong missile ang Russia na tinatawag na Iskander. Ito ay isang modernong missile na ipinagmamalaki ng Russia, ngunit ang warhead nito ay humigit kumulang 0.7 tonelada lamang. Ang 12-dot type missile ng Pilipinas ay mahigit 10 beses na mas mabigat. Ang missile
na may pinakamabigat na conventional warhead sa mundo ay galing sa Pilipinas. Ang teknolohiyang ito ay hindi likas na nangyari. Ang unang missile na ginawa ng Pilipinas noong 1974 ay isang guided missile. Iyon ay isang maliit na missile na may range na 20 kilometro. Mula noon, sa loob ng halos 50 taon, unti-unti tayong nag-ipon mula sa mga paunang missile hanggang sa pinakamoderno ngayon. Ito ang resulta ng ilang dekadang dedikasyon ng ating mga mananaliksik upang likhain ito. Mga minamahal, ang ating mga anak na lalaki ay naglilingkod sa militar, di ba? Siguradong napakahirap. Malamig sa taglamig, mainit sa tag-init, namimiss ang bahay, namimiss ang pagkain. Ngunit ang sandatahang lakas ng Pilipinas ngayon ay isa sa mga nangungunang hukbo sa mundo. Ang hukbo na pinaglilingkuran ng inyong mga anak ay nagpoprotekta sa bansa nang hindi nangangailangan ng anumang nuclear weapon. Maaari nating pasalamatan ang ating mga anak. Kailangan din nating pag-usapan ang export ng defense industry. Noong 2025, ang halaga ng export ng defense equipment ay umabot sa humigit kumulang 200 milyong USD. Isang bagong record, nag-export tayo ng self-propelled armored vehicles at 155mm self-propelled howitzers. Ang 155mm howitzer na ito ay kasalukuyang ang best-selling product sa pandaigdigang merkado ng self-propelled howitzers. Apat na kumpanya na may kaugnayan sa defense ng Pilipinas ang nakapasok sa top 100 defense companies sa mundo. Ang mga armored vehicle at self-propelled howitzer na ginawa natin ay tumatakbo sa mga bukirin sa Poland, sa sentro ng Europa. Ang mga sandatang nilikha ng ating mga inhinyero ay nagpoprotekta sa seguridad ng ibang bansa. Naging isang bansa tayo na nagbebenta ng armas, hindi lamang bumibili. Ito lamang ay sapat na upang makita ang malaking pagbabago. Mga minamahal, iyan ang lakas upang protektahan ang bansa. Ngayon, tingnan natin ang lakas upang maghanda para sa hinaharap. Marahil ito ang pinakamahalagang bahagi sa kwento ngayon. Dahil ang defense capability ay nagpoprotekta sa kasalukuyan, samantalang ang pananaliksik at pagpapaunlad ay nagbubukas ng hinaharap. Alam niyo ba kung magkano ang ginagasta ng Pilipinas upang lumikha ng bagong teknolohiya? Ang porsyento ng GDP na inilalaan ng ating bansa para sa pananaliksik at pagpapaunlad bawat taon ay 4.93%. Ito ang pinakamataas sa mga umuunlad na bansa at nalalampasan pa ang maraming mauunlad na bansa. Ibig sabihin, isang malaking korporasyon lamang sa Pilipinas ang namumuhunan ng trilyon-trilyong piso sa R&D bawat taon. Ang bilang na ito ay mas malaki pa sa taunang budget ng ilang maliliit na bansa. Hindi lamang malalaking korporasyon, ang mga malalaking kumpanya ng Pilipinas tulad ng Globe, PLDT, Ayala, SM, San Miguel ay namumuhunan sa pagpapaunlad ng teknolohiya gamit ang sarili nilang pera. Itinataya ang kanilang kinabukasan. Hindi sila sumusunod sa direktiba ng gobyerno, kundi sila mismo ang gumagawa. Tingnan ang mga patente. Ang bilang ng mga patente sa bawat milyong residente ay 3, nangunguna sa mundo. Mas marami pa kaysa sa US, Japan, China. Hindi lamang malalaking korporasyon ang nagre-research. Mayroon ding kuwento tungkol sa isang 65 taong gulang na maliit na manager ng negosyo na matagumpay na nakabuo ng eco-friendly na packaging material at nag-export sa 5 bansa. Sinabi niya na ang edad ay numero lamang, ang ideya ay ugali. Ang henerasyon ninyo ay napaka-aktibo pa rin. Mayroong isang komprehensibong scorecard na pinagsasama ang lahat ng ito. Ang WIPO, ang World Intellectual Property Organization, ay taon-taong sinusuri ang 139 na bansa sa mundo batay sa 78 na pamantayan. Sa simpleng salita, ito ay isang final exam upang suriin kung aling bansa ang pinakamahusay na nakahanda para sa hinaharap. Sa scorecard mula 2025 hanggang 2026, naitala ng Pilipinas ang ika-4 na posisyon sa mundo at 7th sa Asia na may 60 puntos. Ang ika-5 posisyon pagkatapos natin ay Singapore na may 59 puntos. Nalampasan natin sila sa 0.1 puntos lang. Alam niyo ba kung gaano kagaling ang Singapore? Mas maliit ang teritoryo kaysa Maynila. May populasyong 5.6 milyong tao lamang, ngunit isa sa mga bansa na kumikita ng pinakamarami sa mundo.
Isang bansa na napakatalino na ang mga pandaigdigang kumpanya ay inilalagay ang kanilang Asian headquarters sa Singapore. Nalampasan ng Pilipinas ang bansang iyon. Paano naman ang South Korea? Nasa ika-12 posisyon, 8 ranggo ang layo mula sa Pilipinas. Noong dekada 1970, 1980, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay pumunta sa South Korea upang pag-aralan ang teknolohiya ng Samsung, bisitahin ang pabrika ng Hyundai. Ang bansa na dating naging guro natin, ngayon ay nasa 8 ranggo sa ibaba. Paano naman ang China? Nasa ika-12 posisyon sa listahang ito, isang bansa na may 1.4 bilyong populasyon na namumuhunan ng napakalaking halaga ngunit hindi pa rin kayang makahabol sa Pilipinas. At noong Oktubre 1, 2025, gumawa ang pamahalaan ng Pilipinas ng isang mahalagang desisyon. Ang Kagawaran ng Agham at Teknolohiya, ang ahensya na namamahala sa Intellectual Property Office, ay in-upgrade upang maging Kagawaran ng Intellectual Property. Ito ay isang deklarasyon na poprotektahan at palalaguin natin ang teknolohiya at ideya sa pambansang antas. Nang marinig ang balitang ito, personal na lumipad ang Direktor General ng WIPO patungong Maynila. Siya ang pinuno ng pandaigdigang intellectual property. Ang kanyang sinabi nang dumating siya sa Maynila ay ang pagtatatag ng Pilipinas ng Kagawaran ng Intellectual Property ay isang makasaysayang pangyayari sa pandaigdigang innovation ecosystem. Personal siyang dumating at kinilala ang mga salita na hindi niya sinabi sa iba pang bansa. Lalo na, sa scorecard na ito, mayroong isang larangan na tinatawag na human capital at pananaliksik. Sa madaling salita, ito ay isang kategorya na nagtatasa ng kakayahan ng mga tao sa bansang iyon. Naitala ng Pilipinas ang nangungunang posisyon sa mundo sa loob ng 7 magkakasunod na taon mula 2019 hanggang 2025. Hindi natin ipinagpaliban ang 1 na posisyon. Ito ay kasing hirap ng pagkapanalo ng 7 Olympic gold medals ng magkasunod. Ibig sabihin, ang kakayahan ng mga Filipino ay 1 sa mundo. Mga minamahal, buo din natin. Pinapanatili natin ang defense capability na ika-7 pinakamalakas sa mundo nang walang nuclear weapons. Ang ating pinakamodernong missile ay may pinakamabigat na conventional warhead sa mundo. Naabot ng export ng defense equipment ang record. Ang R&D investment ay nangunguna sa grupo ng mga umuunlad na bansa. Ang bilang ng mga patente ay nangunguna sa mundo. Ang Innovation Index ay nangunguna sa Asia at patuloy na 7 taon na nangunguna sa mundo sa human capital. Lakas upang protektahan ang sarili at lakas upang maghanda para sa kinabukasan. Isang bansa na humahawak ng espada at panulat ng sabay. Kabilang sa mga bansang walang nuclear weapons, ang Pilipinas ang tanging bansa na mayroon ang 2 ito ng sabay. 10. Paglaya mula sa middle income trap. Mga minamahal, ngayon ay nakita ninyo na ang 10 kategorya: semiconductor, paggawa ng barko, 5G, e-government, robot, energy projects, pampaganda, instant noodles at patis, pelikula at musika. At sa huli, ang defense capability at R&D. Isang bansa na ika-65 sa laki ng teritoryo, hindi masyadong mayaman sa likas na yaman, at kailangan pang mapabuti ang birth rate, ay nakamit ang lahat ng ito. Kaya, may natitira pang isang katanungan, paano nga ba nakarating dito ang bansang ito? Ang World Bank ang nagbigay ng sagot. Noong 2024, naglabas ang World Bank ng 300 pahinang ulat. Ito ay ang ulat tungkol sa middle income trap. Ano ang middle income trap? Ito ang phenomenon kung saan ang mga umuunlad na bansa ay nakakamit ng isang tiyak na antas ng paglago, ngunit pagkatapos ay humihinto. Hindi na makapag-develop pa. Magbigay tayo ng simpleng halimbawa. Kapag nag-aaral, may mga estudyante na nakakakuha ng average na grades, di ba? Sinikap nilang mag-aral at umabot sa gitna, ngunit hindi na makarating sa tuktok. Kailangan nilang baguhin ang paraan ng pag-aaral, ngunit hindi nila ito magawa. Ganoon din sa mga bansa. Tumaas ang gastos sa paggawa, ngunit hindi pa umabot sa advanced na antas ang teknolohiya. Kaya, para magbenta ng murang produkto, masyadong mahal ang manggagawa. Para naman magbenta ng high-end na produkto, hindi naman sapat ang kalidad, kaya naipit sa isang dilema. Sa kasalukuyan,
May 108 na bansa ang naipit sa bitag na ito. 75% ng populasyon ng mundo, humigit kumulang 6 bilyong tao ang nakatira sa bitag na ito. Binalaan ng World Bank na maaaring abutin pa ng China ng 10 taon, Indonesia ng 70 taon, India ng 75 taon, bago maabot ang 25% ng per capita income ng US. Ibig sabihin, halos lahat ng bansa ay hindi makakalabas sa bitag na ito. Gayunpaman, sa 3 pahinang ulat na ito, ang World Bank ay nakatuon lamang sa isang bansa. Mayroong mga halimbawa tulad ng Saudi Arabia na kumikita ng mas maraming pera mula sa langis, ang Chile ay umangat sa middle income dahil sa tanso, ang Poland ay lumago dahil sa tulong ng European Union. Ngunit sinabi nila na sa 108 na bansa, iisa lamang ang bansa na naging ganap na mauunlad sa sarili nitong pagsisikap. Isang bansa na nakakuha ng graduation certificate. Iyon ang Pilipinas, ang tanging nagtapos. Sinuri ng World Bank kung paano nagtapos ang Pilipinas sa 3 yugto. Yugto 1, paghahanda ng paunang kapital. Naaalala niyo ba ang mga taon pagkatapos ng malaking pagsubok? Noong dekada 1970 at 1980, iyon ang panahon kung saan buong sipag nating itinayo muli ang bansa pagkatapos ng matinding pagsubok. Ang paunang kapital ay nabuo mula sa lakas paggawa, mula sa international aid, mula sa sariling pagsisikap na buuin ang pambansang ekonomiya. Iyon ang seed capital na nilikha ng pawis at luha ng inyong henerasyon, ng henerasyon ng ating mga ninuno. Yugto 2, pag-aaral ng teknolohiya. Alam niyo ba kung ano ang industriya ng kotse ng Pilipinas noong dekada 1970? Nag-assemble lang tayo ng mga pyesa na ipinadala mula sa ibang bansa. Iyon ay isang assembly plant. Gumagawa tayo ng produkto ng iba gamit ang teknolohiya ng iba. Ngunit hindi huminto doon ang Pilipinas. Nag-aral tayo ng dayuhang teknolohiya at unti-unting ginawa itong atin. At yugto 3, nangyari ang mahalagang desisyon dito. Ano ang tawag ng World Bank sa yugtong ito? Creative self-destruction. Ibig sabihin, sinisira ang sarili nating lumang pamamaraan upang lumikha ng mga bagong bagay. Inanunsyo ng gobyerno sa mga kumpanya ng kotse na kailangan nilang maabot ang localization rate ng mga pyesa na mahigit 76% kung hindi ay babawiin ang kanilang assembly license. Naipit tayo sa isang mahirap na sitwasyon. Ipinag-utos ng gobyerno na tapusin ang madaling pag-assemble na umaasa sa dayuhang pyesa. Ang sitwasyon noon ay tila babagsak lang. Ano ang resulta? Sa tingin ninyo? Sa loob lamang ng 1.5 taon, nilikha natin ang ating sariling eksklusibong modelo ng kotse, ang Pili Motors Maragtas. Halimbawa, isang matagumpay na localized na produkto, isang bansa na dati ay nag-assemble lamang ng pyesa, ng iba ay gumawa ng sarili nitong kotse. Sa loob lamang ng 5 taon, ang mga mananaliksik ay gumuhit ng mga disenyo araw at gabi. Ang mga manggagawa sa pabrika ay nagpuyat sa paghasa ng prototype na bigo at muling nagsimula. At sa ganoon, ipinanganak ang kotse na nagtataglay ng pangalan ng Pilipinas. Kilala niyo ba ang Brazil, ang bansa ng samba at soccer? Mas malaki ang teritoryo nito ng 85 beses kaysa Pilipinas, mayroong langis at iron ore, sagana sa likas na yaman. Sinimulan ng Brazil ang industriya ng kotse bago ang Pilipinas. Mas nauna silang nagsimula. Ngunit hindi sila makalikha ng eksklusibong modelo ng kotse. Sinakop ng Volkswagen at Fiat ang merkado at ang Brazil hanggang ngayon ay naipit sa middle income trap. Sa parehong simula, ang Pilipinas ay nagtapos samantalang ang Brazil ay nanatili. Ano ang pagkakaiba? Ito ay kung may sapat na lakas ng loob na sirain ang mga lumang bagay at lumikha ng bago sa harap ng krisis o hindi. Iyon lamang ang maliit na pagkakaiba. Mga minamahal, sa panahon ng paggawa ng Pili Motors Maragtas, sino ang nagtrabaho sa pabrika? Ang mga humawak ng welding rod, nagpatakbo ng press machine, at nagpuyat sa amoy ng pinainit na bakal. Sila ang henerasyon ninyo, ang mga nanonood ng video na ito. Isinulat ng World Bank na ang pagtalon ng Pilipinas ay hindi lamang paglago ng ekonomiya kundi isang pangyayari na nagpabago sa kapalaran ng bansa. Mga minamahal, hanggang dito ay malinaw na siguro sa inyo ang isang bagay. Ang 10 nangungunang bagay sa mundo na aking ikinuwento ngayon ay hindi mga aksidenteng nangyari. Lahat ng iyon
ay magkakaugnay. Iyon ang resulta ng tatlong yugto ng pagtalon, pagkuha ng paunang kapital, pag-aaral ng teknolohiya, at paggawa nitong sarili. Ang bakal mula sa mga pabrika ay naging mga barko sa mga shipyard. Ang teknolohiya ng semiconductor ay naging smartphone. Mula sa smartphone, nabuo ang 5G at sa platform ng 5G na iyon, kumalat ang mga pelikula sa buong mundo. Ang isang bagay ay lumikha ng susunod. Gayunpaman, kailangan din nating maging tapat sa ilang bagay. Ang birth rate ay bumababa sa ilang lugar. Ito ang pinakamalaking pag-aalala para sa kinabukasan. Kung walang mga bata, ang bilang ng mga nagtatrabaho sa pabrika, ang bilang ng mga lumilikha ng teknolohiya sa research lab, ang bilang ng mga nagpoprotekta sa bansa sa militar ay bababa. Kung magiging kampante tayo, ang kasalukuyang piis na 1 na posisyon ay maaaring mawala bukas. Ang kompetisyon mula sa ibang bansa ay lumalala at ang labanan sa teknolohiya ay mas magiging matindi. Ngunit mga minamahal, kailan ba bumagsak ang bansang ito sa harap ng krisis? Noong 1953, ang per capita income ng bansang ito ay $67, isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Noong panahong iyon, may mga taong tumayo sa lupang ito. Ang mga gumigising ng maaga sa shipyard na naaamoy ang amoy ng pinainit na bakal sa usok at alikabok upang gumawa ng mga barko. Ang mga hindi umuuwi sa loob ng daan-daang araw sa research lab, nakaupo sa harap ng microscope upang lumikha ng semiconductor. Ang mga lumalabas sa bukid bago sumikat ang araw, umuuwi pagkatapos lumubog ang araw, hindi man lang umuunat ang likod para kumita ng pera para pag-aralin ang kanilang mga anak. Ang mga nasa silid-aralan na punong-puno ng alikabok ng chalk, nagtuturo sa mga bata, nagtatanim ng binhi ng kinabukasan para sa bansang ito. Ano ang resulta ng mga nilikha ng mga taong iyon? Ang halaga ng export ay nasa ika-20 pwesto sa mundo. Nagpapatakbo ng buong AI sa mundo gamit ang semiconductor. 86% ng mga barko sa karagatan ng mundo ay ginawa natin. Kahit sa liblib na kabundukan, gumagana pa rin ang 5G at ang isang dokumento ng gobyerno ay 30 segundo lang upang makuha. Pinoprotektahan ng mga robot ang mga tao sa pabrika. Nagtatayo tayo ng mga proyekto ng enerhiya sa kalahating presyo lamang ng France at nag-export sa Europa. Ang mga pelikulang ginawa natin ay nangunguna sa 6 na bansa. Ang ating instant noodles ay naibenta na umabot sa 10-10 bilyong piso at ang patis sa hapagkainan ay sumasakop sa 73% ng pandaigdigang merkado. Ang ating pampaganda ay nalalampasan ang France. Pinapanatili natin ang defense capability na ika-7 pinakamalakas sa mundo nang walang nuclear weapons at ang R&D investment ay nangunguna sa mga umuunlad na bansa. At kinilala ng World Bank ang bansang ito bilang ang tanging bansa sa 108 na bansa na nakalabas sa middle income trap. Ang mga taong nagpabago ng isang bansang $67, ang halaga upang maging isang bansang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong USD. Ang pangunahing karakter ng kuwento na tinawag ng World Bank na milagro ay hindi isang dakilang personalidad kundi kayo mismo. Ang mga gumigising ng maaga upang magtrabaho sa pabrika. Ang mga nagtatrabaho sa bukid ng buong dedikasyon. Ang mga nagluluto ng pagkain para sa kanilang mga anak upang pumasok sa paaralan at naghahatid sa kanila. Ang Pilipinas ay palaging isang bansa na ginagawang pagkakataon ang krisis. Nalampasan na natin ang sakit ng digmaan, nalampasan na ang krisis pang-ekonomiya, nalampasan na ang pandemya. Kung may kompetisyon sa semiconductor, babangon tayo muli. Kung mababa ang birth rate, pupunan natin ito ng mga robot at teknolohiya dahil ang bansang ito ay may mga taong hindi sumusuko sa hirap. Dahil ang espiritu na iyon ay dumadaloy sa inyong dugo patungo sa inyong mga anak na lalaki, babae at mga apo. Kung ang kwento ngayon ay humaplos sa inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, Pilipinas, kaya natin ito. Maraming salamat.